Good day mga engineers, ako nga pala si Engineer Ice at ngayon magsosolve ulit ako ng isang situation which is combined footing. Lumalabas to sa board exam pero hindi ito yung exact na given. Ito is parang example lang natin. RCD siya, reinforced concrete design. So umpisahan natin. A combined footing shown supports two 600 mm by 600 mm column. So square yung column natin dito. Yan. Binigyan tayo ng figure. Binigay ng examiner yung figure which is yung A and B. 600 mm daw yan. Yung dalawa. The column loads at A and B are 700 kN and 1,800 kN respectively. So ito yung 700 kN at ito naman yung 1,800 kN yung B. Ito. Binigyan tayo ng given mga dimension. Yung A is 0.6 ito. Yung C is 0.6 rin. Ito. And yung B is 1.20 meters. Effective depth, which is yung D, is equals to 500 mm. Concrete strength, or FC prime, which is 27.5 megapascal. And steel yield strength, sa steel, for 13 megapascal, or yung tinatawag nating FY. Strength reduction factor, or yung P. Yan. Which is, sa shear is 0.75. Sa moment naman is 0.90. Tandaan natin to. And number 1, compute the maximum length of the footing so that the soil pressure is uniform. Soil pressure daw is uniform. So number 1, yan. Pinapahanap lang naman yung total length. Ito. Yan. So nakalagay dun sa dimension natin, which is meron siyang X. Yan. Hahanapin natin yung X. Baka ibang X hanapin nyo. Hindi na yung babalik yung X. So, ayan. Yan yung X na hanapin natin para makuha natin yung total length nitong maximum length nitong footing. So, paano ba? Binigyan tayo ng point load o yung sinasabing column loads which is A and B. So, ito is 700, ito is 800, 1,800. And the soil is uniform daw. So, gagawin natin, ano bang i-resist nito? Ito lang din naman force na dalawa. So, i-combine lang natin sila. Lagay natin siyang kilonewton or parang resultant. Saan ba nilalagay yung resultant? Sa gitna. So, ilagay natin dito sa gitna ng ating footing. Which is 700 plus 1,800. Which is 2,500. Yan lang din yun magre-react. Yan, nagigets nyo na. Ito is buong L. So, mag-assume tayo dito ng point O. Diyan tayo magmo-moment. Para pag moment natin, makukuha natin tong L, which is, yun yung pinapahanap, yung maximum length of the footing. So, summation moment tayo, pupunta sa point O, which is counterclockwise is positive. Alin ba dyan yung counterclockwise? So, ito, pupunta dun sa O. Ganyan. Ikot nyo, pa-counterclockwise. So, ito naman, papunta dito sa point O. So, ano siya? Clockwise. So, positive natin is ito. Unahin natin yung positive. Positive 2,500 times yung moment arm niya, yung perpendicular distance to the point O, which is L over 2, minus or negative 700 kilonewton papunta sa point O. Ano yan? 0.6. Ito yan. 0.6 plus 0.3. Bakit 0.3? Nasa gitna siya ng column, which is 0.3 yan. Tapos ito is 0.6. Yan lang. Sa gitna siya. Gets nyo na siguro yun. Minus 1,800. And yung moment arm niya papunta sa point O. Ito. So, 0.3. So, kalahati lang din. Binigay pala yung dimension ng column, itong 600 mm by 600 mm. So, kalahati, 0.3. Ayan. Kalahati. 0.3 plus 1.2. Alin yan? Ito yan. Binigay din yan. Which is ito. Plus 1.2 rin to. Medyo weird lang yung drawing. Plus 1.2. Kasi 0.6 plus 0.6. Punta tayo sa O. Point O. Ayan. Equals to 0.
So, equilibrium equation ang ginamit natin dito, yung pag-moment. So, shift solve lang natin. Input nyo sa calcu. Kung masipag kayo, i-transpose nyo. So, L is 4.392 meters. Yan yung sagot natin sa number 1. And next, number 2. If the soil pressure is 95 kilopascal, so ano siya? Soil pressure. Paano ba natin makikita sa drawing? Compute the critical punching shear stress, which is yung megapascal. Pinapanap sa atin yung punching shear stress. So, hindi na tayo magdi-derive nito. Meron na tong formula, which is yung BP, yan. Para sa akin na, pero sundin nyo na lang din. Equals to VU over P times BO times D. I-explain ko kung ano yan mga variable na yan. So, let's proceed. Pinapahanap is critical punching shear stress. Binigyan tayo ng soil pressure. So, pag punching shear stress, ito yung formula. Tandaan nyo na. And kapag tinignan natin yan, ito yan. Punching shear stress. Alin ba dyan yung critical? Una, hanapin natin compute the critical. So, alin ba? Sige nga. So, yung may malaking load na kinikerry. Which is yan yung column B. Yan. Kikerry siyang 1,800 kilonewtons. So, yan yung i-assume natin. Pwede nyo din i-check to, itong A and B. So, ganun lang din naman. So, para mapabilis. So, rekta tayo dito sa point B. Kasi siya yung may malaking loads. Pero depende yan, ha. Make sure na kung ako lang din naman pag board exam na atake. So, dating gagawin ko. Pero para makasure kayo, solve nyo rin to. And ayan. So, proceed tayo. Alin nga ba yung soil pressure na yan? Ito yan. Which is naka-distribute siya dito sa mag-shear. Kasi pag tinuunan natin, imagine nyo, meron dyan load. So, mag-shear siya. Mag-shear yan dito na mayroong D over 2 na distance. Ito. Yan. Ano yung D? Alin po yung D? So, yung D, ito yan, effective depth. So, lagi yan, tandaan nyo. Kapag may punching shear stress, ganun ang mangyayari. Kasi, pepersa kayo dyan eh. Kumbaga, pag tinignan natin dito, meron tong may force yan dyan. So, may magre-resist yung pataas na shear. So, yan yung hanapin natin, which is yung VU. Yan, VU. So, kailangan natin na malaman kung ano yung VU na yan. Mahanap din natin. So, para mahanap yan, binigyan tayo ng pressure, soil pressure, which is yung QU. Yan. Ano bang formula niyan para mahanap tong 95 kilopascal? So, force over area. Yun. So, ang gagawin natin is naka-kilonewton din kasi tong force natin na binigay. So, coin din lang natin siyang point load, which is yung P. Hanapin na natin yung P kasi meron naman na tayo nito. Gets nyo? Ito yung binigay sa atin. So, yung formula nito para makuha to is ito. So, meron tayong QU, which is 95 kilopascal. Ayan, 95. Manap natin yung P. Alin ba yung P? Ito. Yung magre-react. Lagi dyan may magre-react pag shear. May opposite force yan. Tandaan nyo. And yan. So, ano ba yung area? So, yung area is ito. Ito yung D over 2. D over 2, D over 2. Yan. So, ito is, ano ba to? 0.6 kasi binigay naman. Yan. So, ang ibig sabihin, yung area na magre-react dyan is ito. Itong napunit. Or ito. Ito yan. Yan. Ito. Gets. Itong area na to. Lagi yan, tandaan nyo. And ito na yung area. 0.6 plus 0.5 squared. Bakit squared? Kasi area nga eh. Ita-times lang natin yung both side. Ito, 0.6. 0.6 plus 0.5 para di kayo malito. Times lang natin yan. So, area na yan.
para maintindihan nyo talaga. Ayan, squared. Kaya siya naka-squared. And pag sinip-solve natin gamit yung calculator, mahanap natin yung P, which is 114.95 kN. So, ito, transpose ko lang. Bahala na kayo kung ano diskarte nyo. So, para mabilis, I suggest na shift solve. So, yung VU, mahanap natin siya. Yung ultimate shears. Yung ultimate shear force. Which is ito. Paano natin mahanap? Pag minus lang natin to, kaya hinanap natin yung P. Ayan. Kaya sinod natin yung P gamit dito. Itong formula na to. Para mahanap natin yung VU. Gets? Kadalasan ganyan yung mga senaryo sa board exam. Kaya mas okay rin na ulit-ulitin nyo lang yung mga binibigay ng review center nyo or yung sa CEREP ni Engineer Gilisanya. Yun. So, BU, makukuha natin to. So, mag-summation forces lang tayo, vertical. Or pag minus mo lang tong dalawang to, kasi yan, opposite naman sila. So, 1,800 minus 114.95, ito yan. Which is 1,685.0.5 kilonewtons. So, meron na tayong BU. Yan na, na-explain ko na kung ano yung mga variable dyan sa ating formula. So, yan. And next naman na hanapin natin is yung BO. Ano ba yan? Perimeter yan. Yung BO. Perimeter nung punching shear. So, ito yung mag-shear dyan eh. Ito. Perimeter niyan. So, para hindi na tayo mahirapan, isinolve ko na agad yung BO. So, 4, kasi bakit 4? Yung sides, 1, 2, 3, 4. So, 0.6 plus 0.5. Bakit 0.5, sir? Yung din natin is binigay. Ito. 500 mm. Laging ganyan, tandaan nyo. So, kung ito is D over 2, ito is D over 2. Yung perimeter nga yung BO, di ba? So, pag inag-add natin yung D over 2, which is 0.5 lang din. Kaya 0.6, ito yan. 0.6 plus D over 2, D over 2. Ano ba yung ano natin? 500, di ba? 0.25 mm. Ay, meters. Yan. So, pag pinagsama lang din natin itong dalawa, 0.5 lang. Din. Gets? Ayun yung perimeter. Kailangan natin yan. So, 4 na side. 1, 2, 3, 4. Yan yung perimeter. Kaya, tinimes natin sa 4. Kaya, 0.6 plus 0.5. So, yun. Yung C is yung sa column, yung perimeter nung side ng column. Yan. Gets? BO is 4.4 meters. So, masosolve na natin kasi meron na tayong BO. Ito namang D, effective depth yan. Binigay na. Yan nga yung 500 mm. Ito. And yung P, ito. Which is, ito yan. Shear yung gagamitin natin kasi ang hinahanap lang naman is yung critical punching shear stress dito sa number 2. So, gagamitin natin na strength reduction factor, yung sa shear. Gets? So, meron na tayo, meron na. So, kompleto na. So, isalpak na lang natin dito sa formula. Makukuha na natin yung punching shear stress, which is VU P times BO. Yung BO is yan, perimeter nung nag-shear. And yung D is yung 500. So, advice ko nga pala is naka-newtons. So, ito is naka-kilonewton. Itong BU natin. Times lang natin 1,000. Kaya may times 1,000. And yung strength reduction factor sa shear is 0.75. And yung BO natin is 4.4 meters. Ginawa ko lang millimeters. So, 4,400. And yung effective depth natin is naka-mm naman millimeters ito. So, yun lang. So, ayan, pagkukuha kayo ng punching shear stress. So, naka-newton saka naka-mm. So, ang result is megapascal. BP is equals to 1.022 megapascal. Yan yung sagot. And number 3 na tayo. Number 3 is if the pressure is 200 kilopascal, compute the critical wide beam shear stress. Wide beam shear stress naman yung pinapahanap dito. Hindi na punching shear stress. Magkaiba yung punching sa wide beam shear stress.
Yung wide beam shear stress is itong number 3. So, ayan. Ano ba yung una natin gagawin dito? Pinigyan tayo ng pressure na 200 kilopascal. So, mag-a-assume tayo dito pag wide beam shear stress, magkakat tayo with the distance of yung effective depth natin, yung B. Yan. So, for the sake of discussion na lang, para mabilis. Pwede ka mag-assume dito mag-cut. Ito yung D. Yan yung cut mo. Pwede din doon. Yun ang kunin mo. Yung walang, depende sa'yo. Pwede ka rin dito sa A. So, ito na lang. B. Point B. Doon ako nag-cut sa may mataas na load. And, yun, parallel dun sa pinakamaliit na dimension. Pero, make sure na i-try nyo din na yung ibang cut. So, dito ako nag-cut. Lagi yan, wide beam shear stress. Kakasolve mo ng mga problem, maintindihan mo to. Yan. And next, binigyan tayo ng QU, which is yung parang ginawa lang din natin sa number 2. Ito. Ang ginawa ko naman dito is hanapin muna natin yung total length nung ating footing. Kasi yung sa number 1, kung mapapansin nyo, yung total length nung footing natin is dito sa number 3, i-base ko siya dun sa binigay na pressure, which is yung 200 kilopascal. Pressure na yan. Ito yan, pag tinignan natin sa drawing. Ito. Yan. Gets nyo, nakadistribute. Yan. So, pag wide beam shear stress, magkakat ako dito. Dito lang ako titingin sa right. Ito. Tsapera na natin to. Yan. Kasi dyan yung, sa tingin ko magki-critical, kasi dyan talaga. Dyan talaga magki-critical. Kaya dyan ako nag-cut. So, pwede nyo rin nga try mag-cut. Pwede dito. Yan. Doon ka lang titingin sa left. Tapos, distance D. Effective depth. Yan. Nasa sa inyo. So, proceed tayo. Yan, ito. Pag titingnan natin siya, isolate natin tong right side na yan. Ganito siya natin tingnan. Yan. So, may mag-share ulit dyan. Hahanapin lang ulit natin tong P. Same lang. Pero, dito, hahanapin natin yung X. Bakit kailangan yung X? Ito. Para malaman natin tong cut na to. Ito. Yung dimension dito. Yan. Hanapin muna natin tong X. Paano mahanap yung X? So, ito nga. QU, binigay na sa atin, 200 kilopascal, 200, equals force over area lang ulit. Yung 1,800 plus 700, yan yung force natin. Titingnan natin ito. P. Ayan. Tingin muna tayo sa buong figure. Huwag na muna dito sa drawing na to. Tingin muna tayo dito sa buong figure. So, yung P is 2, ito. Tapos, 3 times L. Ayan. Makukuha natin yung L, which is 4.167 meters. Ito is area, 3 times L. Yan yung X. Para mahanap natin tong X, ito. Ayan. So, 4.167, itong buong L. Minus natin ito. Ilan ba yan? 0.6. So, 1.2 plus 1.2 plus 0.6, which is 3. Ito. 3 to. Ito is 4.167. So, pag pinag-minus natin yan, makuha natin yung X. Yan. So, X is 1.167 meters. So, ayan. Nakuha na natin. So, nakuha natin yung X. Makuha na natin tong dito. Ito. Which is cut tayo na with the distance of D, yung effective depth natin kanina na 500 mm. Yan. 500 mm plus 600 mm. Bakit 600 mm? Kasi 0.6. 600 mm plus yung X. Ayan. Ano ba yung X natin? Which is 1.167. So,
1.1 in meters na lang pala. 1.167 plus 0.6 plus 0.5 kasi ginawa natin meters. Kasi naka-mm tong D. Yan. Katayo dyan lagi ng D distance. Ganyan pag wide beam shear stress. Tandaan nyo na yan. And ayan, makukuha natin tong side na to. Ito yan. Yan. 2.267. 2.267 siya. So ayan, let's proceed na. And binigyan tayo ng soil pressure which is ito, QU. Pag soil pressure, naka-distribute. Imagine natin nakaganyan. And ang hahanapin natin is yung P ito. Kasi may shear dito. Siyempre, magre-resist tong mga to. So, 1,800. Yan, pababang yan. So, binigyan tayo ng 200 kilopascal. So, ano nga ba yan? Paano siya naging ganyan? May formula, force over area. So, meron na tayong 200 kilopascal. Ilalagay lang natin. Yan, P over yung area. Ano ba yung area? 2.267. Yun lang kinat natin 2.267. Kaya kinuha natin yung distance na to kasi kailangan sa area. 2.267 times 3. Yun lang naman yung area, di ba? Yan. Shift solve, makukuha natin yung P, which is 1,360.2 kilonewton. So, pwede din naman natin tong method na to para makuha yung P. Ano ba yan? Para lang din natin to. Transpose. So, 200 kilopascal, ita-times lang natin siya doon sa area. So, same lang din naman yan. Ito, nag-shift solve lang tayo dito. Ito yung gumamit tayo ng transposition. Nakuha natin yung P, which is 1,360.2 kilonewtons. Ito. Parang ganun lang din ginawa natin sa number 2. May P na tayo, which is 1,360.2. Ayan. So, makukuha na natin yung VU. Ito. Yung ultimate shear. Mag-react. Lagi yan Meron yung mag-shear kasi opposite. Lagi yung force. Kaya nakakabuo tayo ng shear. Shear stress. Or shear force. Ayan. 1,800 minus, alin yan? Ito. Yung pinanakuha natin, 1,360.2 equals, yung BU natin is 439.8 kilonewton. So, dito, iba naman yung formula natin. Kanina, BP equals to BU over BO, yun kanina. So, ang hinahanap, critical wide beam shear stress. So, may formula, tandaan mo lang din to. Pag critical wide beam shear stress, itong tatandaan natin. VW equals to VU, ito na yan, nakuha na natin, over yung P reduction factor, which is shear pa din naman. Kaya ang gagamitin natin na reduction factor is 0.75 ito. Yan. Ulit-ulitin natin yan para magets nyo talaga. And yung VW, ano ba yan? Siya yung parallel na distance. Ito. Sa pagkat natin. Ayan, ito. 3 meters. Yan. Yan yung kinat natin. Diba 3 meters yan. So, pag dito tayo nag-cut, pag ganun, doon lang tayo titingin sa upper portion yan. So, ang BW mo is ito. Yan. Gets? BW natin is 3 meters. Kaya 3,000 mm. Naka-mm pala. So, ginawa ko lang din tong newtons. Tinimes sa 1,000 para maging newtons. And BW is 3,000 mm, which is yung 3 meters. And yung depth niya, effective depth, which is 500 millimeters. So, ayan. So, yung critical wide beam shear stress natin is 0.391 megapascal. So, ayun, gets. Practice lang talaga. Paulit-ulit lang din to. And that's all. Thank you. Pa-subscribe na din and pa-follow dun sa TikTok account ko. And kung gusto niyo ng free materials, naka-post naman yan dyan dito sa channel ko, sa YouTube channel. And yun, pa-share and like na lang nitong video. Maraming salamat.